Buenos dias, damas y caballeros. During the last election, mga Marcos PR operators ay gumawa ng mga imbentong akusasyon kay Mayor Isko Moreno na boy benta daw ito. Although wala namang kaso finailan, sabi may magpa-file na kaso pero wala namang kasong finailan. Ibig sabihin, imbento lang talaga yun for political reasons. Pero ngayon, lumalabas na ang talagang nagiging boy benta ay si President Bongbong Marcos mismo. Kasi sabi ng Department of Finance ay kailangan or pinaghahandaan na ng Marcos administration na ibenta ng mga key properties na yung ibang mga presidente noon ay hindi binenta, pero siya ibebenta niya ito. para lang ma-raise ng pera dahil yun nga, as we reported earlier, pasimula pa lang yung taon may 200 billion deficit na tayo. 200 billion deficit. Ibig sabihin kailangan mangutang na naman. Pero kulang pa rin, Kulang pa rin. Kaya sabi ni Finance Assistant Secretary Michael Peter Alejandro na pina-fast track yung gobyerno para ibenta yung properties natin sa Atrium of Makati, the Milong Complex, and a portion of the food terminal property in Taguig para maka-raise ng almost 200 billion. Sabi niya, we are targeting Atrium of Makati, Milong, and a portion of FTI for this year. Diretso tayo kinalus. Gumagalaw na daw sila para to fast track the privatization. At sabi rin ni Finance Secretary Frederick Digo na very urgent daw itong bagay na ito dahil kailangan daw talaga, wala nang pera ang gobyerno. At sa mga gastusin nito. So ito na yung sinasabi natin, ito na yung sinasabi natin na itong gobyerno, kaya na-criticize natin si President Bongbong Marcos na bumigay siya dito sa hiling ng National Unity Party at hindi niya hinahabol yung mga 1,500 na officials na corrupt or sangkot sa flood control scam. Ito na yung sinasabi natin na kasi naiintindihan ko yung iba sa inyo ay very supportive pa rin kay President Bongbong Marcos. Pero if you think long and hard, mauna ka kasi kahit saan ka, kuha ka ng camera. 360 ito. If you think long and hard, ay tayo lahat ang apektado dito. Tayo lahat magbabayad nito. Hindi naman sila mga politiko May mga sweldo sila, mga 500,000 mga sweldo nila. Si Presidente 500,000, si Sara almost 400. Si Presidente although wala yun, barya lang yun sa kanya, pero kalahating milyon, 500,000 sweldo. Si Sara 400,000.
Although barya lang rin yun sa kanya. Pero the point is, kahit kung susuporta tayo sa kanila, kahit mali sila, tayo ang kawawa. Kasi tulad nito, ito mga propriedad ito ng bansa natin eh. Propriedad ito ng tao, ng gobyerno. Tayo yun. So dapat hindi tayo nagbebenta ng propriedad. Dapat i-secure natin for the future generation. Heritage properties ito. So hindi pwede maging boy benta si President Bongbong Marcos dahil lang bleeding tayo. Nalulugi tayo sa mga naubusan tayo ng pera sa mga korupsyon. Lalo na yung isipin mo, magbebenta sila ng lupa para mag-raise ng almost 200 billion. Pagkatapos nawala naman tayo ng 1.9 almost 2 trillion. So what is the sense in that? Diba? It doesn't make sense. Hindi ba dapat kung 1,500 ang involved, habulin mo yun 1,500 na yun. Kasi yun talaga ang nag-resign na ng mga opisyales ng ICI. Yun ang figure nila ng mga posibleng sangkot. Almost lahat ng congressmen sa 19 Congress. Almost, sabi ni Ping Lacson, almost lahat ng senator sa 19 Congress. Mga DPWH officials, mga kamag-anak ng mga congressman, mga staff ng mga congressmen, mga undersecretary, assistant secretary, mga DPWH officials, COA officials. Ilang pa lang nakukulong. Wala pa nga nakulong taga-COA eh. Wala pang nakasuhan talaga. May nakasuhan pero hindi nakakulong isang commissioner. Pero marami pa yan sila. So isipin mo nyo na lang kung kinasuhan lahat ng mga yan at mag-apply ang mga yan to save themselves sa Witness Protection Program, baka makabawi tayo ng kalahating bilyon lang man at trilyon, kalahating trilyon. So hindi na kailangan magbenta ng propriedad ang gobyerno. Hindi na kailangan dahil ma-raise na natin yung pera. Tingnan nyo magkano, 80 million ba yun binalik ni Henry Alcantara. So si Bryce Hernandez, pati mga kotse nila, yung kotse lang ni Diskaya, magkano na raise funds doon, pero ata mga 50 million or 100 or 80 million ganon. So meron talaga, makakabuo talaga ng pera ang gobyerno sa forfeiture, paghahabol ng mga ill-gotten wealth. So yun lang, imbes gagawin yun, pinatay yung ICI. Ipapasa ng trabaho sa DOJ, sa NBI at Ombudsman. Pero ano ng buwan ngayon? Hindi ba in-expose ito ni Presidente nung mahiya naman kayo sa July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months. Palapit na naman tayo sa next zona. Si Bong Revilla pa lang rin ang nakakukulong. Samantala sabi nila, yung marami mga powerful politicians ay makukulong o mag-spend ng Christmas sa kulungan. So nakikita nyo,
sentido komun lang. Tayo naman, kikita nyo naman, ang dami vlogs ni Bad defending President Bongbong Marcos from the attacks of Sara, from the attacks of nila Baligot, kahit kaibigan ko yan, nila Mike Defensor, kahit kumpare ko yan, nila Gloria Macapagal Arroyo, kahit ninang yan ang anak ko. Because we don't want the Marcos administration to fall. We are trying to help the Marcos administration survive this attack from its enemies. Ang problema, we are trying to help the Marcos administration, but it is not helping itself. Si Marcos mismo ang nagpapabaksak sa gobyerno niya. Bakit kamo? Itong pagpigil niya sa investigasyon ng ICI, itong pagprotekta niya kay Speaker Martin Romualdez, ito ay parang mga anay na kinakain yung kredibilidad at support base. Maraming tao frustrated, sinasabi, doon na tayo kay Sara kasi gusto ko makulong talaga lahat. Yung 1,500 involved sa flood control, yan ang dangerous. Yan ang dangerous political development na sa galit ng mga tao, sa mga corrupt sa flood control anomaly, dahil sa desperation nila, they are willing to support Sara. Kasi tulad ng blinag natin earlier, yan ang ginagawa ni Sara, parang campaign plan niya. Kahit alam naman natin na corrupt siya, nawawala kasi yung pusa namin, kaya tinatawag-tawag ni Mrs. Yan. So yan ang pool namin ng clubhouse namin. So, yan. Tingnan yung ganda ng view, no? So, yan. Yan ang... so, yun si Sara, tulad as we vlog earlier. Niya, parang ginagawa niya sarili niya. Parang graph buster. Kala niya nakalimutan na natin na magnanakaw rin siya. Pero syempre, mas maliit naman kumpara sa pagnanakaw ng tingnan niyo, deep forest talaga siya. Clubhouse within a deep forest. So, dito kami nagpa-party, nagka-gathering. Nagba-barbecue sa swimming pool. So, yan ang danger natin, na ang tao out of desperation ay magkuhan na lang sila, susuporta na lang sila kay Sara dahil nakita nila wala na kinalimutan na at pilit pinapatay ni President Bongbong Marcos yung issue ng flood control dahil mas malaki na wala. Malaki. Siguro sa 1.9 trillion, mga 800 billion ninakaw ng 6 years. 6 years. Remember, 6 years ng Duterte administration. Pero mga 700 to 800 billion. Pero yung 1.1, 1.2 trillion ay ninakaw in the 3 years lang. Kalahati pa lang na Marcos administration, ganun na kalaki na wala. And syempre, by the principle of command responsibility, liable talaga si President Bongbong Marcos dito. Liable talaga. So he owes it to us. He owes it to us. Obligasyon niya sa taong bayan para habulin ng mga yan.
Pero yan hindi niya ginagawa. Yan ang unfortunately ang bagay na ngayon tinatakpan na niya. Kaya pinatay niya yung ICI. Tingnan nyo, kung buhay pa sana, kung malakas ang ICI. Meron sinasabi, ay ba't yan si Laila de Lima. Ang ingay-ingay niya, hindi naman siya sumusuporta sa ICI. Kasi weak. Walang power ang ICI. Wala nga contempt power ang ICI. Dapat gumawa talaga ng dulas tayo. Dapat gumawa talaga ng batas creating a stronger ICI. Niwala nga sila budget, parang nagmamakaawa pa sila sa Malacanang. Abono pa sila sa trabaho nila kasi parating delayed ang budget. Kaya kumbaga kuwan lang talaga. Moro-moro lang talaga. Kumbaga sarswela lang talaga yung ICI. Pang-kuwan lang, pang media lang, pang propaganda lang. Na kung wari, galit siya. May ginawa siya. Pero ang sinampol yung pagkulong sa isang ex-senator pa, si Bong Revilla at si La Discaya. Di ba 15 contractor. Anong nangyari doon sa 14? Nagbayad na. May yumaman na doon. Kaya lusot na mga yun. Anong ibig sabihin yan? Si President Marcos mismo identify yung mga construction company and then wala na nangyari. Ibig sabihin, inayos nila si Presidente, inayos nila ang Ombudsman, ang ICI, ang DOJ. So wala talaga. Kaya sabi nga nila, for every action there is reaction. So yun. Dahil pinalusot nila yung mga kaalyado nila sa Kongreso at Senado, tayo magbabayad, propriedad natin ang ibebenta nila ngayon. Mga key properties ito dapat dinidevelop na lang. Ginagawa housing para sa mahirap o parke. Para sa breathing space naman yung mga tao sa syudad. Tulad kami dito. Pero wala Kaya kung close yung pag-iisip nyo, you are part of the corruption of the Marcos administration. Parte kayo ng pagbebenta. Parte kayo sa paghihirap. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Alam ko marami na magagalit sa akin, pero tayo naman dito. Hindi tayo magbablog kung hindi for the interest of God and country. Pro Deo et Patria. So sige pasensya na kung napaka real talk, napaka prangka si Bat. So we just love our country more than any politician. Politicians come and go, but inang bayan and the Filipino people remain. Okay? At yun ang masakit, tayo rin nagbabayad yung mga utang nila na gusto nila ngayon na ngayon desperado na sila dahil sobra ng utang under the Marcos administration. Magbubuy benta na lang si Presidente. Okay, thank you very much everyone for watching and see you in my next